Tahimik lang si Elian Navarro habang nakaupo sa sulok ng conference room ng Navarro Holdings. Hindi alam ng karamihan na siya na ang bagong may-ari ng isa sa pinakamalalaking bangko sa bansa. Matapos ang biglaang pagpanaw ng kanyang ama, si Elian ang natirang tagapagmana ng yaman at imperyo ng mga Navarro. Ngunit sa halip na ipagdiwang ang posisyon, mas pinili niyang pag-isipan kung paano niya babaguhin ang kulturang iniwan ng kanyang ama. Bata pa lang siya ay tinuruan na siya ng disiplina, ngunit hindi siya pinalaki sa karangyaan. Naniniwala ang yumaong Don Armando na kailangang danasin ng kanyang anak ang hirap para matutong umunawa at magpakumbaba. Kaya kahit CEO na siya ngayon, pa rin si Elian na maglakad sa kalye ng walang bodyguard, magsuot ng simple at makipag-usap sa mga ordinaryong manggagawa. Ngunit sa kanyang unang linggo bilang opisyal na pinuno ng Navarro Bank, may nabasa siyang ulat na hindi niya matanggap. Dumarami ang reklamo mula sa mga customer sa ilang sangay, lalo na sa Central Branch, kung saan umano may bastos at mapanghusgang branch manager. Ikinabigla ni Elian ang report, hindi lang ito tungkol sa efficiency, kundi sa trato sa tao. Hindi niya ito papalampasin. Dito nabuo ang kanyang plano. Magpapanggap siyang isang ordinaryong kliyente para makita kung paano talaga tinatrato ng mga tauhan ang mga customer kapag wala silang alam sa katayuan ng kausap nila. Gusto niyang makita ang katotohanan, hindi mula sa papel, kundi mula sa aktwal na karanasan. Isang simpleng polo, maong at sandalyas lang ang kanyang susuotin. Walang alahas, walang sasakyang mamahalin. Lalakad siya mag-isa. Habang nilalakad niya ang abalang kalsada patungong Central Branch, ramdam niya ang kabog ng dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kundi sa dami ng tanong sa isip niya. Ilang empleyado ang totoo sa tungkulin? Ilan ang mas inuuna ang anyo kaysa serbisyo? At ilan ang dapat nang mawala? Maaga kinabukasan, inihanda na ni Elian ang lahat para sa kanyang plano. Iniwan niya ang kanyang driver at kotse sa malayo, nagsuot ng lumang polo shirt, faded jeans at simpleng rubber shoes. Wala siyang dalang anumang nagpapahiwatig na siya ay mayaman. Ang dala lang niya ay isang lumang sling bag, kunwari may application form at ilang papeles ng loan inquiry. Sa itsura niya ngayon, walang mag-aakalang siya ang CEO ng bangkong pupuntahan niya. Tahimik niyang pinagmasdan ang gusali ng Central Branch habang papalapit siya. Malaki, moderno at elegante ito sa labas. Ngunit ang sabi ng mga ulat, hindi ganito kaganda ang serbisyong naroon. Isang receptionist ang umiiwas ng tingin sa mga lumalapit. Ilang customer din ang lumabas na may kunot noong mukha. Nakaramdam si Elian ng bahagyang bigat sa dibdib. Kung ganito nga ang lagay, tama ang desisyon niyang bumaba sa posisyon at sumilip sa lupa. Pagpasok niya sa loob, hindi siya pinansin ng guard. Wala man lang pagbati o tanong kung ano ang sadya niya. Tumungo siya sa information desk ngunit abala sa cellphone ang babae ron. Sandali lang po, sabay irap na hindi man lang tingin sa kanya. Nagpasensya si Elian. Hindi siya nagalit, ngunit tandang-tanda niya ang mukha ng bawat taong kanyang nadaanan. Humingi siya ng form para sa savings account application, ngunit tila ayaw siyang pagsilbihan. Sir, may appointment ba kayo? Kung wala, balik na lang kayo bukas. Maraming nakapila, sabay turo sa likod. Tinangka niyang magtanong kung may pwede siyang makausap tungkol sa small business loan. Ngunit sinabing abala raw ang manager. Baka hindi ka naman qualified, sayang lang oras. Ang mariing sagot ng staff. Nagpigil si Elian ng emosyon. Sa bawat ginagawang pambabaliwala sa kanya, mas lalo siyang napupuno ng determinasyon. Hindi niya balak magalit, balak niyang baguhin ang sistema. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya hayaang manatili sa posisyon ang sinumang mapagmaas, mapanlait at abusado. Ilang sandali pa, tumayo siya, handang puntahan ang opisina ng manager na si Mr. Ruben Castillo, ang pangunahing tauhang gusto niyang makilala. Mabigat ang hakbang ni Elian papunta sa opisina ng branch manager. Malinaw na sa kanya ang kultura ng sangay, ang taas ng tingin sa may itsura, ang baba ng pagtingin sa simpleng tao. Habang papalapit siya sa pintuan ng manager, napansin niyang bumubulongan ang ilang staff at halatang pinagtatawanan siya. Isa pa sa kanila ang nagsabi ng, "Grabe, lakas ng loob ng mukhang basang sisiw. Baka mamaya mamalimos na lang yan sa labas." Tumigil siya sandali sa labas ng opisina, huminga ng malalim at kumatok. Ilang saglit pa'y bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana, may mamahaling relo at may hawak na tasa ng kape. Si Mr. Ruben Castillo ang branch manager. Napakunot ang noo nito nang makita si Elian. Inilapat agad ang tingin mula ulo hanggang paa at sabay-sabing, "Anong kailangan mo?"
Hindi ito lugar para sa tambay. Maayos na nagpaliwanag si Elian. Sinabi niyang interesado siyang magbukas ng account at malaman kung paano makahiram ng puhunan para sa isang maliit na negosyo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng buo, napailing na si Mr. Castillo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Wala kang dalang maayos na dokumento. Niayos nga ng pananamit mo kulang. Sayo pa lang alam ko nang hindi ka seryoso sa buhay. Napatingin ang ilang empleyado sa loob, ngunit walang pumigil. Tahimik na lang silang nakikinig sa paglalait. Kung gusto mong manggutang, may mga lending sa tabi-tabi. Huwag mo kaming istorbohin dito. Hindi para sa iyo ang bangkong ito. Dagdag ni Mr. Castillo, sabay turo sa labas. Tila ba marumi siyang basura na kailangang itapon sa kalsada? Hindi kumibo si Elian. Bagkus, ngumiti lang siya ng bahagya. Sa kabila ng ginawang pangmamaliit sa kanya, pinili niyang manahimik. Sa isip niya, sige, Ginoo, ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na dapat hindi naririto. Tahimik niyang iniwan ang opisina, dala ang matinding desisyong bumalik, hindi bilang kliyente, kundi bilang may-ari. Paglabas ni Elian mula sa opisina ni Mr. Castillo, dama niyang nakasunod ang mga matang mapanghusga. Sa bawat hakbang niya papalayo, parang dagok ang bawat bulungan at tingin na may halong panlalait. May isa pang empleyadong pabulong na nagsabi, ayan na si mukhang squatters. Baka mamaya bumalik yan para magnakaw. Masakit pakinggan, ngunit tiniis niya. Hindi ito ang oras para magsalita. Ang lahat ay kailangang makita ng sarili nilang mata ang bunga ng kanilang asal. Bumalik siya sa lobby at nagkunwaring sinusuri ang mga poster ng bank products. May ilang customer sa pila ang napatingin din sa kanya. Isang matandang babae pa ang tinabihan niya para tumulong sa pag-fill up ng form. Ngunit bago pa man siya makatulong, isang teller ang sumigaw, "Sir, pakiayos po. Huwag po kayong gumulo sa ibang kliyente." Halatang inunahan na naman siya ng panghuhusga. Ang pinakamasakit ay nang lumapit sa kanya ang isa sa mga supervisor. Hawak ang isang security logbook. "Sir, kung wala po kayong maayos na intensyon sa pagpunta rito, mas mabuti po sigurong lumabas na kayo. Ayaw naming maabala ang operasyon dahil lang sa mga taong hindi naman tunay na kliyente." Sa likod ng kanyang ngiti, ramdam ni Elian ang apoy ng pagkadismaya at lungkot. Hindi para sa sarili, kundi sa sistemang dapat ay nagbibigay serbisyo sa lahat. Sa di kalayuan, isang babaeng teller na nagngangalang Jenny ang tahimik na nakatingin sa kanya. Napansin niyang iba ang tingin nito, hindi mapanghusga, kundi nagtataka at may halong malasakit. Ngunit wala itong nagawa sa gitna ng mga boss at kasama niyang kasabwat sa pambabastos. Isa ring guard, si Mang Kaloy, ang sumulyap sa kanya na tila ba gusto siyang lapitan. Ngunit pinigilan ng senior officer. Tahimik na lumabas si Elian ng sangay. Hindi siya nagalit, pero ramdam sa bawat hakbang niya ang bigat ng pagkadismaya. Ito ang bangkong itinayo ng kanyang ama para sa lahat. Pero ngayon, ginawang palaruan ng mga mapagmaas. Ngunit sa likod ng bawat mapait na pangyayari, isang matatag na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Babalik siya. Hindi bilang isang hamak na kliyente, kundi bilang tagapagmana ng bangko. At ang unang hakbang, pagharap sa katotohanan. Habang papalayo si Elian mula sa pintuan ng bangko, lihim siyang sinundan ng tingin ni Jenny. Ang teller na kanina pa, hindi mapakali sa kanyang pwesto. Hindi tulad ng iba, daman niyang may mali sa naging trato ng kanilang branch sa lalaking iyon. Hindi niya may paliwanag, ngunit may kung anong bigat ang bumalot sa paligid mula nang pumasok ito. Parang hindi siya ordinaryong tao, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi niya alam kung bakit ganoon ang pakiramdam niya. Sa likod ng counter, pinilit niyang ituloy ang trabaho, ngunit hindi siya mapakali. Nainis siya sa mga kasama niyang walang paggalang at agad-agad ng husga batay lang sa hitsura. Naalala niya ang sariling ama na dating basurero na tinulungan ng isang mabait na may-ari ng tindahan para makapagsimula ng maliit na negosyo. Kung hindi dahil sa taong iyon, wala sana siya sa posisyong ito ngayon. Kaya para kay Jenny, ang respeto ay hindi dapat ibinabase sa damit. Samantala, si Mang Kaloy naman ay nagkakape sa kanyang maliit na security post. Tahimik lang siyang nakaupo, ngunit sa isip niya ay binabalikan ang mga nangyari. Ang kilos ng lalaking yon, tahimik pero may dignidad. Hindi natatakot, hindi rin nagmakaawa, kakaiba. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may mabigat na papel ang lalaking iyon sa kinabukasan ng bangko. Habang ang iba ay patuloy na nagtatawanan at nagkukuwentuhan tungkol sa gusgusing customer, sina Jenny at Mang Kaloy ay nanatiling tahimik, nag-iisip. Hindi sila tulad ng karamihan.
Sa likod ng kanilang simpleng trabaho, dala nila ang tunay na malasakit at respeto sa kapwa. At bagamat wala pa silang alam sa katotohanan, ang puso nila ay nagsasabi, hindi dapat minamalit ang isang tao, anuman ang itsura nito. Sa kabilang banda, si Elian ay muling sumakay sa isang tricycle papalayo sa branch. Habang binabaybay niya ang daan pauwi, muling sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Sa kabila ng sakit at kabiguan, may nakita siyang pag-asa. May mga tao pa ring may mabuting puso, pulong niya. At sa kanyang pagbabalik, sila ang magiging simula ng tunay na pagbabago. Ilang araw matapos ang kanyang mapait na karanasan sa Central Branch, bumalik si Elian. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang lalaking nakapambahay at tila walang-wala. Nakaayos siya sa formal na Amerikana, may kasamang assistant at may sasakyang may plakang Nave Bieng. Huminto ang sasakyan mismo sa harapan ng bangko at agad siyang binuksan ng pinto ng kanyang driver. Hindi na siya kailangang magsalita. Ang presensya pa lang niya ay sapat para magdulot ng tensyon. Nagkagulo ang mga empleyado. Ang receptionist na dati abala sa cellphone ay mabilis na tumayo, ngumiti ng pilit at tinanong kung may appointment siya. Hindi siya sinagot ni Elian. Tahimik lang siyang pumasok, sinundan ng kanyang assistant, habang abala sa pag-alerto ang mga tauhan. Halatang hindi nila alam kung sino siya, ngunit ramdam nilang mataas ang katayuan ng dumating. Pagkarating sa gitna ng lobby, biglang tumunog ang intercom. Isang staff mula sa head office ang tumawag. Attention all employees, please be advised that Mr. Elian Navarro, President and CEO of Navarro Bank, is currently on site for an unannounced inspection. Kindly extend full cooperation. Nanlamig ang buong branch. Lahat ng matay sabay-sabay na patingin kay Elian at ang dating minamaliit ay ngayon kinatakutan. Hindi makapaniwala si Mr. Castillo. Palapit na si Elian sa kanyang opisina at kitang-kita sa mukha niya ang pagkabigla, gulat at kaba. Mahal na Ginoo, kayo po pala. Sana'y nagbigay kayo ng abiso, pautalutal nitong sabi. Ngunit malamig ang tingin ni Elian at wala siyang intensyon na palampasin ang mga ginawa sa kanya. Hindi kailangang abisuhan kung sarili kong tahanan ang binabalikan ko, sagot niya, diretso at mariin. Pinatawag ni Elian ang lahat ng tauhan sa lobby. Tumayo siya sa gitna, tahimik ngunit may autoridad. Habang inilalabas ng kanyang assistant ang USB, naglalaman ng CCTV footage ng kanyang unang pagbisita. Sa pagkakataong iyon, isa-isa nilang mapapanood ang ginawa nila sa taong hindi nila inakalang siyang tunay na may-ari ng bangko. Tahimik ang buong lobby ng bangko habang pinapanood ng mga empleyado ang CCTV footage sa malaking monitor na pansamantalang ikinabit ng assistant ni Elian. Isa-isang eksena ang lumitaw. Ang hindi pagbati ng guard, ang receptionist na nag-irap, ang supervisor na nagsabing wala siyang karapatang pumasok, at ang pinakakapansin-pansin, ang panglalait at pagpapalayas ni Mr. Ruben Castillo sa gusgusing lalaki na ngayon ay nasa harapan nilang lahat bilang CEO. Nanginginig si Mr. Castillo habang pinapanood ang sarili. Mula sa mapagmataas na tono, mapanghusgang salita hanggang sa pagtingin sa kanya mula ulo hanggang paa, lahat ay malinaw. Walang editing, walang depensa. Ang mga staff ay hindi makatingin sa kanya. Lahat ay napayuko, hiyang-hiya sa mga inasal nila. Isa-isa nilang naalala kung paano nila minamaliit ang isang taong hindi nila lubos na kilala. Tumayo si Elian sa harap nila, matahimik ngunit may bigat sa boses. Sa bangkong ito, ang halaga ng isang tao ay hindi dapat ibinabase sa itsura, pananamit o estado sa buhay. Itinayo ng aking ama ang Navarro Bank upang maging bangko ng lahat, hindi ng ilan. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang kanyang bawat salita, punong-puno ng damdamin at paninindigan. Maraming magaling sa papeles, maraming matataas ang posisyon, pero kung hindi marunong rumespeto sa kapwa, wala kayong puwang dito. Tinignan niya si Mr. Castillo sa mata, walang galit, pero may buong tapang. Mula sa araw na ito, hindi ka na bahagi ng Navarro Bank. Napaluhod si Mr. Castillo, nagmakaawa, ngunit hindi na binawi ni Elian ang desisyon. Hustisya, hindi awa, ang kailangan ng organisasyon ngayon. Pagkatapos ng kanyang pahayag, tahimik si Elian habang lumilingon sa mga natitirang tauhan. Isa-isang napako ang tingin sa kanya, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkamangha. Sa loob-loob nila, ngayon lang sila nakakita ng leader na bumaba sa lupa upang makita ang katotohanan. At sa puntong iyon, alam nilang hindi na ito ang bangkong dati nilang kinagisnan. Ito na ang Navarro Bank na may tunay na puso. Hindi pa rin makapagsalita si Mr. Castillo. Nanatili siyang nakaluhod sa harap ni Elian, mistulang batang nahuli sa kasalanan.
Ngunit sa mata ng CEO, ang pagpapakumbaba ngayon ay huli na. Hindi na ito dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot. At para kay Elian, walang lugar sa Navarro Bank ang mga taong natututo lamang kapag nasa bingit na ng kapahamakan. Tahimik na lumapit ang assistant ni Elian. May hawak na envelope. Isa itong dokumento ng immediate termination para kay Mr. Castillo. Maari ka nang lumisan ngayon din, sabi ni Elian. Diretso ngunit mahinahon. Ang respeto ay hindi premyong ibinibigay sa mga may mataas na posisyon. Isa itong responsibilidad. At ngayong nasayang mo ang pagkakataong iyon, wala ka ng karapatang manatili dito. Ngunit hindi lang si Mr. Castillo ang tinamaan. Inilabas ni Elian ang talaan ng mga empleyadong nabanggit sa mga reklamo ng kliyente. Isang supervisor ang pinagsabihan dahil sa pagsuway sa basic protocol ng pag-asikaso ng mga customer. Ang receptionist ay suspendido sa loob ng 3 linggo para sa pag-abuso sa tungkulin. Isa pang teller ang kinailangang dumaan sa final warning dahil sa past records ng kawalang galang sa customer. Sa gitna ng lahat ng ito, si Jenny at si Mang Kaloy ay tinawag ni Elian sa harap. Sa harap ng buong sangay, pinasalamatan sila ng CEO. Hindi ninyo ako kilala, pero pinili ninyong igalang at pakitunguhan ako ng may malasakit. Kayo ang mukha ng bangko na ito. Kayo ang tunay na haligi. Nagpalakpakan ng iba, ngayon ay ramdam na ang hangin ng pagbabago sa lugar. Hindi isang pagwawalis ng kapangyarihan ang ginawa ni Elian, kundi isang pagtama sa matagal ng baluktot na sistema. Sa araw na iyon, nagsimulang mabasag ang pader ng yabang at unti-unting bumalik ang diwa ng serbisyo. Hindi na ito tungkol sa ranggo, kundi sa dangal. At ang mensahe ni Elian ay malinaw, ang Navarro Bank ay hindi na magiging kanlungan ng mayayabang, kundi ng matitino. Matapos ang tensyon at pagwawasto, lumuwag ang hangin sa loob ng sangay. Pakiramdam ng mga empleyado ay para silang huminga muli ng malalim matapos ang isang matagal na pagkakabilanggo sa kultura ng takot at kayabangan. Sa unang pagkakataon, may leader silang hindi lang makapangyarihan kundi makatao. At sa gitna ng pagbabagong iyon, sina Jenny at Mang Kaloy ang naging simbolo ng pag-asang iyon. Pinapunta ni Elian sina Jenny at Mang Kaloy sa kanyang opisina. Hindi maipinta ang kanilang mukha, halong kaba, tuwa at pagtataka. Hindi pa rin sila makapaniwala na kaharap nila ngayon ang CEO ng buong bangko na dati nilang inakalang isang hamak na customer lamang. Ngunit sa halip na matinding pananalita, isang mainit na ngiti ang sumalubong sa kanila. Alam kong hindi nyo ginawa yon para mapansin. Ginawa nyo yon dahil tama, wika ni Elian. Sa panahong uso ang pangmamaliit, pinili ninyong rumespeto. At sa panahong lahat ay walang pakialam, kayo ang naging liwanag. Halos maiyak si Jenny, habang si Mang Kaloy ay mahigpit na napakapit sa kanyang uniforme, tila pinipigilan ang emosyon. Hindi nila inasahan na sa simpleng kabutihan ay makakatanggap silang ganitong pagkilala. Ipinahayag ni Elian na si Jenny ay tataas bilang Assistant Branch Supervisor, isang promosyon na magbubukas ng mas maraming oportunidad sa kanya. Si Mang Kaloy naman ay bibigyan ng full scholarship ang kanyang anak sa ilalim ng Navarro Foundation, pati isang recognition medal bilang model frontliner. Hindi para ipagmayabang, kundi para ipakita sa lahat kung anong klase ng empleyado ang tunay na kayamanan ng kumpanya. Nang lumabas ang balita sa loob ng branch, halos lahat ay napangiti. Sa unang pagkakataon, hindi posisyon, diploma o dating koneksyon ng batayan ng pagkilala, kundi kabutihang asal at tunay na malasakit. At doon nagsimulang manumbalik ang tiwala ng mga empleyado sa bagong pamunuan, sa bagong kultura, sa bagong direksyon ng Navarro Bank. Pagkalipas ng 1 linggo mula sa pagbabalik ni Elian sa Central Branch, inilunsad niya ang isang malawakang programa sa buong Navarro Bank, ang Compassion and Integrity Program. Layunin nitong muling hubugin ang kalooban ng bawat empleyado, mula sa teller hanggang sa pinakamataas na opisyal. Hindi na sapat ang pagiging magaling sa teknikal, kailangan ay marunong ding makitungo sa tao, may malasakit at may respeto sa lahat ng oras. Sa unang araw ng programa, personal na dumalo si Elian sa orientation. Hindi niya ito iniwan sa HR o training team lang. Gusto niyang iparamdam sa mga tauhan na hindi ito basta-basta seminar, kundi panibagong direksyon. Hindi ako interesado sa galing niyo kung mayabang kayo, aniya. Mas pipiliin ko ang isang simpleng empleyado na marunong rumespeto kaysa sa isang matalino pero mapagmataas. Sa bawat sangay, sinimulan ang weekly assessment ng ugali at performance. May mga reward para sa mga empleyadong nagpapakita ng malasakit at counseling para sa mga naliligaw ng landas.
Isa rin sa mga pagbabago ay ang pagbibigay ng anonymous feedback boxes para sa mga customer at tauhan upang mapanatili ang transparency at accountability. Unti-unti, nagbago ang ihip ng hangin sa bawat branch. Hindi naging madali ang proseso. May ilan na tumutol, may umalis, at may hindi tumanggap ng bagong sistema. Ngunit para kay Elian, ayos lang yon. Mas mabuting maliit ang bilang ng totoo kaysa marami ang peke, ani niya sa isa sa mga board meetings. Ang mga natirang empleyado ay yaong tunay na handang magsilbi, hindi lang magtrabaho. Mula sa isang masalimuot at mayabang na kultura, unti-unting naging tahanan ng malasakit ang Navarro Bank. At ang pagbabagong ito ay nagsimula hindi sa granding proyekto o milyon-milyong budget, kundi sa isang simpleng paniniwala. Lahat ng tao may dignidad at karapat-dapat igalang. Tahimik na nakaupo si Elian sa isang simpleng coffee shop malapit sa dating branch kung saan siya minata ni Manager Reyes. Nakatitig siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Sa dami ng yaman niyang hawak, mga ari-arian, negosyo at impluensya, ngayon lang niya tunay na naramdaman kung ano talaga ang sukatan ng isang mayaman. Sumagi sa isip niya ang ginawang pagmamaliit sa kanya noon. Kung ang halaga ng tao ay batay lang sa damit, kotse, o account balance, wala nang saysay ang prinsipyo ng serbisyo publiko. Doon niya lubos na naunawaan, ang pagiging tunay na mayaman ay hindi lang nasusukat sa pera, kundi sa pakikitungo mo sa mga taong walang may babalik sa iyo. Matapos ang sunod-sunod na reforma sa Navarro Bank, dumami ang mga kwento ng pagbabago mula sa mga customer. May teller na tumulong sa matandang di marunong mag-fill out ng form, may guard na naghatid ng nawawalang cellphone, at may manager na personal na humingi ng tawad sa isang dating reklamo. Ito ang mga uri ng yaman na hindi matutumbasan ng anuman, tiwala at dignidad. Dinalaw rin ni Elian ang ilang sangay sa mga probinsya, hindi para mag-inspeksyon, kundi para magpasalamat. Sa isang maliit na branch sa Bicol, nilapitan siya ng isang matandang babae. Ikaw pala yung lalaki na pinagtanggol ng teller namin dati, ani na matanda, sabay abot ng candy. Ngayon, hindi na ako kinakabahan pumasok sa bangko, parang pamilya na rito. Ngumiti si Elian at tumango. Sa puso niya, ito ang kayamanang di kailanman mananakaw. Ang pagkakataong baguhin ang sistema sa paraang makatao. At sa kanyang tahimik na panata, alam niyang hindi pa ito ang wakas. Dahil ang tunay na yaman, kailanman ay hindi para sa sarili lamang. Isang taon makalipas ang panandaliang pagpapanggap ni Elian. Ibang-iba na ang hitsura at damdamin sa loob ng bawat sangay ng Navarro Bank. Mula sa front desk hanggang sa mga meeting room ng mga executive, ramdam ang bagong kultura ng respeto, malasakit, at pantay-pantay na pagtrato. Hindi na takot ang nararamdaman ng mga customer, kundi tiwala. Hindi rin basta salita lang ang pagbabagong ito. May regular na customer listening days kung saan pinakikinggan ang hinaing at suwestyon ng mga tao. Ang mga branch manager ay hindi na lang mga tagapamahala ng numero, kundi mga leader na nagpapakita ng halimbawa sa pagtrato sa empleyado at kliyente. Tuluyan ng tinanggal ang kulturang mataas ang posisyon, mas mataas ang tao. Isang dokumentaryo ang ginawa tungkol sa muling pagbubuo ng Navarro Bank. Sa panayam kay Elian, tinanong siya, anong klaseng bangko ang gusto mong iwan sa henerasyon ng bukas? Sagot niya, isang bangkong hindi lang pinakakatiwalaan dahil sa pangalan o yaman, kundi dahil sa puso nitong magsilbi. Ang kanyang kwento ay umikot na sa social media at maging sa mga universidad na nagtuturo ng business ethics. Hindi nila inaasahan na ang isang CEO ay bababa sa antas ng pinakakaraniwang kliyente para lang makita ang totoo. Pero ito ang naging susi para maibalik ang tiwala ng madla, ang kababaang loob. Sa huli, naging simbolo ang Navarro Bank hindi lang ng financial security, kundi ng pagkakaatay-pantay, malasakit at dignidad. At sa puso ng lahat ng ito, ay isang lalaking pinili munang hindi kilalanin para lang makita kung sino ang tunay na marunong rumespeto. Isang bangkong may puso sa pamumuno ng pusong tunay na mayaman. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa kababaang loob at respeto sa kapwa. Sa anumang larangan, ang puso sa paglilingkod ang siyang tunay na kayamanan. At diyan nagtatapos ang isa na namang kwento ng buhay na puno ng aral, damdamin at pag-asa. Sa dulo ng bawat pagsubok, may liwanag at sa bawat kwento may dahilan. Ako si RC at ito ang RC Radio. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At ikaw na nanood ng video na ito, taga saan ka? Gusto kong malaman kung hanggang saan umaabot ang ating mga kwento.
Comment muna sa baba. Hanggang sa susunod na kwento, ingat at magmahal ng totoo.